yung art center proposal mo. Gusto ko yung pag-usapan. Sorry, Julian. Hindi ako nagpaalam. Nangutang ako ng 10,000. Promise, babayaran kita. Paano na? Patay ako. Kapag nalaman ni Papa, Julian Park, relax ka lang. Napaka-plain na exterior ng San Jose para maging obra maestra ng sikat na architect na si Ronald Park. Ano kaya naka-attract kay Director Choi? So sino nakatira doon? Ang only daughter niya. Nagsikap ako, Ma, para lang makuha ko ang recognition ni Papa. Pero, nandito ako ngayon, nagmumukmuk mag-isa. Maglalabas ako ng sama ng loob para makapagsimula ako muli. Dahil ako ang matapang at matatag niyong anak na si Julian. Ilang taon na ako? Secret lang, 29 years old na ako. Tama. Oo. May gusto kong malaman. Sabihin niyo po sa akin ang future ko, Mr. Guru. Walang problema. Nakikita ko ang iyong kapalaran. May paparating. Ha? Ano po yun? Isang noble spirit mula sa East. Oh? Talaga? Oo. Sandali, nasaan? Bibisitahin ka ngayon ng isang tao na nagmula sa East na siyang magbubukas ng daan para sa iyo. Huwag mo siyang pakakawalan. Isang noble spirit from the East? Sa East? Saan yun? Saan pang East? Ito? Nandito na ang noble spirit! Kamusta? Ikaw yung... Sandali, hindi ba ikaw yung babae doon sa kasal? Hindi ako yun! Mali ka! Teka, bakit siya nandito? Uy, kung ganun siya ay nag-iisang anak ni Professor Ronald Park. Sandali lang. Sa East ka ba galing? Sa Southong office namin, sa Gangnam. Makipag-break ka na sa boyfriend mo. Niloloko ka lang niya. Nabaliw na yata. Ano kaya yun? Hello? Ito ba si Julian Park? Ang designer ng personal table? Yes, sir. This is Julian Park. Who is this? Mula ako sa Nice Department Store. Pwede ka bang pumunta ngayon sa office namin? Oo naman. Sige, papunta na ako dyan ngayon din. I'm sorry, Miss Park. Kung ako ang tatanungin, maganda ang furniture na ginawa mo. Pero sinabi ng boss ko, pangit daw ang quality. Sir, ano po bang gusto nyo? Sabihin nyo sa akin, pwede ko naman baguhin ang design. Hindi na kailangan. Gusto talaga ng boss ko na ipakancel na ang deal. Sorry talaga. Sandali lang, sir. That way, sir. Thanks. You're welcome. My treat. Ikaw ang bahala. How are you, kid? Magkakilala kayong dalawa? Higit pa kami sa magkakilala. His late father was my good friend. Malapit ang pamilya namin sa isa't isa. Ang sabi ko naman sa'yo, dumalaw ka sa bahay. You know that my house is your house as well? Long time no see. Yeah. So, what brings you here? May kailangan akong kausapin. Really?
Lalabas kami para mag-lunch. Would you care to join us? Okay lang ba sa'yo? He's a very good boy. He's like a son to me. Wag na. Babalik na lang ako. Sige. Mabuti pa. Inaasahan ko na magsasubmit ng proposal ang firm niyo. Yes, sir. That's great. I-submit niyo kagad. Shall we go? Sure, Director. Mabuti sa mga kabataan ang ambitious and passionate sa trabaho nila. Kaya lang, kailangan din nilang malaman the difference between being passionate and being foolish. Wow! Papa, ito bang bagong bahay natin? Oo. Kalimutan mo na, wala tayong pag-asa. Mali. Magtatagumpay tayo. Ano ba kayo? Hindi ko rin naman gusto mangyari yun. Mama, basta na lang ba kayo iniwan ni Papa? Sobra naman siya. Ha? Medyo magulo pa rito eh. Kapag naayos ko na yung mga gamit namin, iimbitahan ko kaagad kayo pumunta rito. Ma'am? Opo. Ma'am, Siya nga pala, kumakain ba kayo ng brown rice? Kakausapin Maganda po sa health ng brown rice, kaya po dapat lagi kayong kumakain nun. Sir, yung mama niyo sa Yunbidong. Ma, kausapin ko lang yung isang mama ko sa Yonhidong. Okay, tatawagan ko na lang po kayo ulit. Bye. Hello, Ma. Naku, napakaganda ng wedding ceremony. Honeymoon? Sir, Busy kami ni Lizzie. Miss Lizzie, sabihin niyo. Kaya naman nag-decide kaming dalawa na saka na lang mag-honeymoon. Opo. Ano po? Para lang maka-attend ng kasal, nagpa-botox kayo? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na tigilan nyo na yun? Masama yun! Saan ba kayo nagpa-inject? Teka lang, Byron. Mama, kakausapin ko lang si Papa. Tatawagan ko na lang kayo ulit mamaya, okay? Bye. Ano po yan, Pa? Bakit hindi ka pumapasok sa opisina? Hindi ba sinabi nyo na wag na ako magpapakita? Gusto mo bang masakta uli? You stupid kid! Nakita ko si Gino. He seemed very interested with the museum project. Ano? Hindi ba siya marunong sumuko? This time, parang hindi effective ang strategy na ginamit natin sa Dream Art Center. Director Choi is the heir of MS, and we are not in the position to bribe him. Papa, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapatalo kay Gino. Pa-favor, patawarin niyo na sana si Lizzie sa ginawa niya. Huwag mo na uling babanggitin ang pangalan niya! Mr. Kim, gumawa ka ng background check sa director ng Dam Art Museum na si Mr. Choi. Ano gusto niyo malaman sa kanya? Ang mga habit niya, lugar na pinupuntahan niya, mga nakarelasyon niya, mga weakness niya. Ang lahat ng yon. Maliwanag ba? Yup. Gino John. Humanda ka. Dahil magsisimula na ang tunay na laban.
Kausapin ko si Anjo. Ano ka ba? Desinito talaga yung mokong na yun, huwag magpahuli. Anong gagawin ko? Ang mabuti pa, paupahan mo na lang yung kwarto ni Lizzie. Sila ka ba? Ginawa na niya collateral yung Sanggol J tapos papaupahan ko pa? Hindi pwede! Siguradong papatayin ako ng papa ko! Julian, kung gusto mo mabawi ang bahay, parentahan mo na lang. Bakit? May iba ka bang alam na paraan? Wala na. Mag-post tayo sa classified ads. Ha? Manong, dumaan muna tayo sa realtor's office. Sino siya? Gising na, malapit na tayo. Si Anjo! Ayun siya! Bilis! Si Anjo! Si Anjo! Ayun siya! Huliin mo siya, Julian! Huliin mo siya! Huwag mo papakawalan! Hoy, Anjo! Hoy! Hoy! Saan ka pupunta? Sandali lang! Bumalik ka! Pinama ka na sa Julian! Gusto lang kita kausapin kaya tumigil ka na! Hoy! Anjo! Huminto ka! Hoy! Huwag ka tumakbo! Sandali! Hoy! Ay! Complicated ng love life mo ah. Bakit nandito ka? Bumalik ka, Anjo! Aray! Okay ka lang? Okay lang ako! Yung lalaking yun, habulin mo yung lalaking yun! Hoy, Anjo! Bumalik ka! Ikaw, Anjo! Akala mo makakatakas ka! Mag-usap tayo! Hoy, yung pera! Nasaan na yun? Saan mo dinala yung $10,000? Ilabas mo na, Anjo! Magkano ang natira? Hindi mo naman naubos, hindi ba? Akin na yung natira! Ibigay mo na sa akin! Inastos ko lahat. Ano ka ba? Ano nang gagawin ko? Paano na yan? Paano mo naubos ang ganong kalaking halaga? Kainis ka! Nakakakain ka pa ba, ha? Dahan-dahan ka lang sa pagkain. Wala namang humahabol sa'yo eh. Walang umahabol. Ang tawag sa'yo. Tumahimik ka dyan at kumain ka na lang. Bago ka pa samain sa akin. Talaga bang wala nang natira sa pera? Uuwi ng papa ko sa loob ng 3 buwan. Ano nang gagawin ko? Alam mo ba dahil sa nangyari, kailangan kong iparent yung kwarto ni Lizzie. Iba pa rin. Dali lang. Magsi-CR lang ako. Ha? Sige, bumalik ka ah. Stupid ka ba? Tumatakas na siya oh. Huwag kang mag-alala. Si Anjo yung tipo na hindi marunong magsinungaling. Anjo! Anjo, bumalik ka! Aray! Anjo! Sinungaling! Ganyan ka ba talaga? Ano ba ako? Madaling magtiwala sa tao. Tama, ganun nga ako. Masakit? Maglalakad ka pa ba? Okay lang ako. Kaya ko maglakad. Isa pa, mahalang magpa-check up. Akong bahala. Aalalahin kita. 말고 안돼 나도 몰래 너만 봐
Kahina-hinala ang kilos niya. Thank you. Tara, ihatid kita sa inyo. Ano bang balak mo? Ha? Kasi naman, hinabol mo si Anjo. Binayaran mo ang hospital bill. Tapos ngayon naman, ihatid mo ko pa uwi. Sa mga naging pagkikita natin, parang hindi ka naman mabait. Sa ganitong sitwasyon, ang kailangan mo lang gawin ay magpasalamat. Huwag ka mag-alala, babayaran kita. Hindi mo ako kailangang bayaran ng pera. Kung gusto mo akong pasalamatan, ipakita mo sa akin ang Sango J. Alam mo ang pangalan ng bahay ko? Ipinadala ka ba ng papa ko? Nabasa ko ang pangalan sa signboard. At isa pa, hindi ko kilala ang papa mo. Kung ganon, bakit gusto mo makita ang bahay ko? May room for rent ka, hindi ba? Maraming salamat sa kabutihan mo sa akin. Balang araw, mababayaran din kita. Wag na, ipakita mo na lang ang bahay mo. Alam mo kasi, bawal ang outsider sa bahay namin eh. Ingat. Kung ganun, bakit nagpapaupa ka? Makinig ka nga sa akin mabuti. Wala akong planong paupahan sa iyo yung kwarto ko. Diniretso na kita, kaya huwag kang makulit. Pag-isipan mo muna maigi. Notice of eviction? Ano ba to? Ginawa mo collateral ng bahay? Akin na. Wala ka na pakialam sa bagay na to. Kung tama ako, nangutang ka ng pera at ngayon, mawawala na ang bahay sa'yo dahil hindi mo mabayaran ang inutang mo. Ba, ang galing mo gumawa ng kwento ah. Wala ka na pakialam doon. Bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Parentahan mo na lang kasi sa akin yung kwarto mo, okay? Yun ang pinakamagandang solusyon sa problema mo. Ayoko pa rin. Hindi ako pwedeng magpatira ng lalaki dahil nag-iisa lang akong babae. Sinong babae? Ikaw? Oh, Julian. Si Anjo. Wala. Ay, wala talaga siyang balak magbayad. Nilagay ko dun sa likod yung mga table. Thank you. Oh! Ikaw yung nasa elevator? Bakit? Magkasama kayo? Sige, makakaalis ka na. Thank you. Pasok na. Pag-isipan mo muna. Excuse me. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong dalawa, pero susubukan ko siyang kumbinsihin. Maghintay ka lang dito. Ano nangyari sa paa mo? Natapilok ako nung hinabol ko si Anjo. Julian, yung lalaki gusto ba niyang rentahan yung kwarto? Oo. Kung ganun, edi pumayag ka na. Siya ang sagot sa problema, no? Mukhang may pera naman siyang pangbayad. Oo nga, pero paano ko titira kasamang lalaking yun sa iisang bubong? Ayoko nun. Kilala mo naman siya. Wala kang dapat ikatakot sa kanya. Alam mo na. Ano? Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi kanya pagsasamantalahan. Para sa kanya, wala kang pinagkaiba sa poste, bato o sanga ng puno. Talaga? Naman! Maniwala ka sa akin. Kung magkakaroon ka ng babaeng tenant, baka traidorin ka pa nun. Patuloyin mo na yung gwapong yun. Kapag nagka-problema ka, ibalik mo ang pera niya at palayasin mo siya. Julian, sinasabi ko sa'yo, masarap ang my friend na bading. Hindi ba naiisip na baka interesado siya sa'yo kaya kanya patitraining sa bahay niya? Bakit tatanggap na isang lalaking tenant ang babae nagsusolo sa bahay? Oo na. Ang sweet-sweet niyo namang dalawa. Wala naman akong masyadong pinagbabawal habang nakatira ka rito. Bukod sa kwarto mo at communal space natin, off-limits ka na sa ibang parte ng bahay kapag nag-trespass ka. Anong gagawin mo? May puputulin ako. Lizzie, anong ginagawa mo rito?
Dito ako nakatira dati. Kailangan ko pa bang magpaalam? Huwag mo sabihin. Nakalimutan mo na ang ginawa mo sa akin. Wala ka kasing sama! Manis ka, bruha! Nakakainis ko yung sila! Huwag nga kayo maingay. Nakaka-istorbo kayo. Paano mo nagawang tumanggap ng lalaking tenant at yung bata